Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ng aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala, linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ng aking kasalmaan. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo, naway suminyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa unang Sabado tayo ng buwan ng Marso. At unang Sabado sa panahon ng Kwaresma. Atin pong ialay ang misang ito para sa mahal na Birhen Maria. At isama rin natin ang ating intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon man kiisa sa atin, sumita ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok, TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idagdag din natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at Ukraine. Mga minamahal kong mga kapatid, tayo ay tinatawag ng ating Panginoon na magbalik loob gaya ng kanyang pagtawag kay Apostol Libby upang maging bahagi ng kanyang mga apostol. Tayo ay tinatawag na magbago sa ating buhay. Kaya aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako ipadalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patawarin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo kaming pawang may kahinaan, at upang kami may pagsanggalang, iabot mo sa amin ang iyong kanang kamay sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinasabi ng Panginoon, kung titigilan ninyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin, at ang masamang salita'y iiwasan, kung ang nagugutom ay papakainin niyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. At akong Panginoon, ang siyang sa inyo'y laging papatnubay. Lahat ng mabuting kailangan ninyo'y
aking ibibigay at palalakasin ang inyong katawan. Kayo'y matutulad sa pananim na sagana sa dilig, matutulad sa batis na di nawawalan ng agos ng tubig. Muling itatayo ng mga lingkod ko ang kutang na durog. Muling itatayo sa dating pundasyon. Makikilala kayo bilang tagapagtayo ng sirang muog, mga tagapagtayo ng wasak na mga bahay. Sinabi pa ng Panginoon, inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa ng inyong gawain sa araw na banal. Sa araw na ito'y mamamahinga kayo't huwag maglalakbay, ni gagawa o maghuhunta ng walang kabuluhan. At kung magkagayon, ay madarama ninyo ang kagalakan sa paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig. At lalasapin ninyo ang kaligayahan sa paninirahan sa lupaing ibinibigay ko sa nuno ninyong si Jacob. Mangyayari ito pagkat akong Panginoon ang nagsabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin. Tugunin mo poon ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin. Yamang ako'y tapat, ingatan ang buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy, siyang tinatawagan. Poon, ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sinabi ng poong mahal, di ko nais na mamatay ang mga makasalanang nagbabagong kalooban upang sila ay mabuhay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, nakita ni Jesus ang isang publikano na nagangalang Levi. Nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus.
Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking piging sa kanyang bahay. Nakasalo niya roon ang mga publikano at ang iba't pang mga tao. Nagbulong-bulungan ang mga Parisiyo at ang kanilang mga kasamang iskriba. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, "Bakit kayo kumakain at umiinom na kasalo ang mga publikano at mga makasalanan?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi nangangailangan na manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako, hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo ng lahat. Nasa panahon tayo ng Kwarisma o 40 na araw na paghanda natin para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng Panginoon. At ngayon, Sabado, pagkatapos ng Miyerkules ng Abo, tayo po ay magnilay-nilay tungkol sa panawagan ng ating Panginoon para sa pagbabalik loob. O sa kanyang salita ay lahatas, betsoba, na nasali naman sa koinukong na Grigo na kalisma si mitanya o sa Latin, vocatio ad penitentiam o sa ating salita, ang panawagan ng ating Panginoon sa pagbabago o pagbalik loob o sa English, a call to conversion. Ito yung ginagawa ng ating Panginoon nung siya ay naglalakad at nakita niya ang isang tagasingil ng buwis. At ang tagasingil ng buwis sa panahon noon ng ating Panginoon ay tinatawag na publikano, mula sa salitang Latin publicanos, na siya yung tagapagsingil ng buwis sa imperyo ng Roma. At maraming taong magagalit sa mga publikano sapagkat ang tinatanggap nilang buwis ay hindi po para sa mga Israelita, hindi po sa mga Hudyo. Yun ay pupunta sa Roman Empire na napakahirap o nagpapahirap sa buhay ng mga tao dahil sila ay punong-puno ng kasamaan. Kaya tinuturing yung mga publikano na mga makasalanan. Kaya itong si Levi nag-antay na dadaan ang ating Panginoon dahil siya ay gusto nang magbabago. At ang sabi ng Panginoon, "Sumunod ka sa akin," sumunod ka agad si Levi at tinawag siyang Matthew, Levi Matthew, at nagkaroon muna siya ng salo-salo, parang despedida sa kanyang mga kaibigan. Nagpunta rin ang mga Parisiyo at ang iskriba. Ano po yung mga Parisiyo? Ang mga Parisiyo, sila po yung mga tinatawag nating mandated na organisasyon na sila yung taga-depensa sa struktura at sa tradisyon ng mga Hudyo na tinatawag na Torah o tradisyon ng kautusan. Kaya para sa kanila, strikto sila sa buhay, ayaw nila na ang isang Rabi o guro, at ang ating Panginoon Hesus ay tinatawag na guro o Rabi, na maging kasalo sa mga makasalanan gaya ng mga tagasingil ng buwis o mga publikano. Pero ang sinabi ng Panginoon ay kakaiba. Sinabi niya sa versikulo 32, sabi niya, "Naparito ako, hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan na magsisi." Itong tawagin ang mga makasalanan na magsisi
Kaya sa salita nga nating Panginoon ay kriya lahasa bitsuba o kalisma semitanya o bucatio ad penitentiam, a call to repentance o panawagan sa pagbabago. Ito ay panawagan rin para sa ating lahat na magkaroon tayo ng pagbabago sapagkat sinabi ng mga ating Panginoon na naparito siya para sa ating lahat at lahat tayo mga makasalanan. Wala pong isang tao na makapagsabi, hindi ako makasalanan. Lahat po tayo nagkasala, lahat po tayo marupok, lahat po tayo mahina. At dahil dito, ang atin pong buhay ay punong-puno ng mga kahinaan na dapat magkaroon tayo ng pagbabago, na dapat magkaroon tayo ng bagong buhay. At ang ating Panginoong Hesus, siya lang at siya lang ang makapagbigay sa atin ng isang tunay na pagbabago sapagkat siya ay nananawagan sa ating lahat. Na una sa lahat, pakinggan natin ang Ebanghelyo na tinuturo niya. Sapagkat ang Ebanghelyo tinuturo ng ating Panginoon ay Ebanghelyo tungkol sa paghahari ng Diyos at nangailangan ito ng pagbabago. Kaya meron po tayong salita na yung sinasabi kanina na mahalaga. Ang una, yung salita ng ating Panginoon na teshuba, ibig sabihin ng teshuba, pagbabago, pero ang literal na kahulugan niya ay balik sa Diyos. Babalik tayo sa Diyos na nasali naman sa koinoko na Griego na mitanya, at itong mitanya ay dalawang salita po na Griego, mita at saka nos. Mita, pagbabago, nos ay ating pag-isip. At mitanya, ibig sabihin, magkaroon tayo ng tunay na pagbabago na hindi lang sa ating isipan, bagkus sa ating kalooban. At sa Latin, ito ay tinatawag na penitensya, na kung saan magkaroon tayo ng tunay na pagsisisi sa ating mga kasalanan, na ito'y panawagan nung tayo nakatanggap ng abo noong Miyerkules. As Wednesday, tumanggap po tayo ng abo at sinasabi, mula ka sa alikabok, ay sa alikabok rin uwi, kaya magbabago ka at maniwala sa Ebanghelyo. Ito ay isang panawagan ng ating Panginoon na ngayon ay ginawa niya kay Libby. At si Libby, tumayo agad, iniwan ang lahat. At alam niyo ba, mahirap po yon na siya yung taga-singil ng buwis sa Roman Empire. Pagkatapos iwanan lang niya lahat doon, nagkahulugan diyan na siya ay maaari ng patayin sapagkat siya ay lumayas sa kanyang trabaho bilang taga-singil ng buwis para sa Roman Empire. Pero ginagawa ni Libby Matthew upang sumunod sa ating Panginoon. At hindi lang yon, siya ay tumawag pa ng kanyang mga kaibigan at nagkaroon ng pagsasalo-salo na ito ay isang mga pagpahiwatig sa atin na tayo rin na tinatawag na magbago ay kailangan din una sa lahat na ating buksan ang ating mga puso. Una, sa turo ng ating Panginoon na Ebanghelyo. Pangalawa, na tayo ay mapagkumbaba. Tanggapin po natin ang lahat. Bukas tayo sa pagtanggap ng Panginoon at atin pong palitan ang mga mali na pag-isip natin, atin pong palitan ang mga masama na ugali natin, atin pong palitan ang mga masama na direksyon sa buhay at kalakaran natin, at atin pong isabuhay ang kabutihan. Atin pong isabuhay ang utos ng ating Panginoon na ibigin ang Diyos higit sa lahat at mahalin ang kapwa gaya ng pagmamahal sa sarili, at atin pong sundin ang sinasabi ng Panginoon na nakaparito siya hindi para sa mga nag-iisip, nagkukunwari na mabuti, bagkus nakaparito siya upang ang mga makasalanan ay magbalik loob at magsisisi. At yun ang dapat nating gawin. Ang unang pagsisihan po natin ay ang pagkilala natin sa mga kahinaan, at dahil sa kahinaan natin, tayo nagkasala. Ibig sabihin, pagsisihan po natin ang ating mga kasalanan. Pangalawa, kapag tayo nagsisisi, siyempre atin pong ikumpisal sa ating Panginoong Diyos, at tayo ay mayroon pong sakramento sa pagkumpisal upang tayo ay magkaroon ng pagtanggap ng kapatawaran mula sa Panginoon. At pangatlo, tayo po ay
magiging matapat sa ating pangako o panata o siyang masabi nating ating ginawa na pangako sa ating Panginoon Diyos na hindi na po tayo gagawa pa. Bagkus sikapin natin na mamuhay na matuwid at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kapag ito po'y ating ginagawa, atin pong sinundan ang ginawa ni Levi Matthew upang maging apostol ng ating Panginoon. Kaya meron tayong tatawag na San Mateo. At ang ating buhay na maging matuwid na ay dapat sumang-ayon na ayon na sa kalooban ng Diyos na ayon pa sa ating unang pagbasa, kapag tayo'y sumunod sa kautusan ng Diyos, magniningning ang ating buhay sapagkat namumuhay na tayo ayon sa kalooban ng Diyos. At sa atin pang salmo na atin pong pinapanalangin na ituro ng Panginoon ang kanyang kalooban sapagkat tayo ay sumunod at maging matapat sa Kanya. Naway ngayong Sabado at sa bawat araw ng panahon ng Kwaresma o 40 na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng Panginoon, tayong lahat ay maging matapat sa ating pangako na ang Diyos ay siyang mauna sa lahat. Sundan natin ang kanyang kautusan. Isabuhay natin ang kanyang tinuturo na ebanghelyo. Kagawa tayo ng mabuti at laging magkaroon ng mapagkumbaba na kaugalian at ibahin ang ating ugali at magkaroon tayo ng buhay na ayon sa kalooban ng Diyos upang tayo ay handa sa pagtanggap ng buhay na ganap at kasisya na siyang ibibigay ng Panginoon kapag tayo ay magbabago. Una sa lahat, ang panawagan ngayong araw ay pagbabago. At bukas, unang linggo ng Kwaresma, ay mahalaga po ang pagbabago upang ating maharap ang lahat ng mga tukso sa buhay. Nariyan man ang tukso, nariyan ang mga pagsubok, ngunit kung tayo'y tapat sa pagbabago sa Panginoon, mayroon tayong lakas loob o kapangyarihan na ating maigpawan, na ating matagumpayan ang tunay na pagbalik loob upang ang ating buhay ay pagtalima sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ang 40 na araw o Kwaresma na paghanda para sa pagkaroon ng pagdiriwang sa pagkabuhay muli ng Panginoon ay panahon na tayo ay para sa Diyos. Dapat number 1 ang Diyos. Hindi siya panghuli o number 2 sa buhay. Number 1 ang Diyos at magbalik loob tayo para sa Kanya. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, dumating si Kristo upang iligtas ang mga makasalanan. Buong kababang loob sa pagtugon sa kanyang tawag, ilapit natin sa Ama ang ating mga panalangin. At tayo tutugon, banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Ang simbahan naway maituring bilang isang tahanan na nagpapagaling para sa mga mahihina at makasalanan. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Sa tulong ng mahal na Birheng Maria, naway mamayani ang kapayapaan sa bawat bansa sa buong mundo sa pamamagitan ng habag na ipinakikita nila sa isa't isa. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Sa ating bansa, naway maghari ang pagkakaisa bunga ng paggalang ng mga mamamayan sa isa't isa. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Sa lugar ng ating hanap buhay,
at maging sa ating mga pamilya naway hindi tayo manguna sa pamimintas sa ating mga kasama. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Ang mga namayapa na ay makaranas nawa ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama, sa panahong ito ng Kwarisma, bagamat hangad naming maging matuwid, naway adya mo kami sa pagiging labis na mapagmatuwid. Sa pagnanais naming makamit mo lahat sa tagapagligtas ng kanyang walang hanggang awa, may bahagi nawa namin ng kanyang pagpapala sa pagitan ng aming pagpapatawad sa aming kapwa. Lalo't higit, ang sa amin ay nagkasala. Hiling namin ito sa pagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna. Sumasamo kami sa'yo, marapat niya ring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo po namin handog, buong puso't pag-iisip. Ilayo mo sa panganib at kukupin sa pag-ibig. Buhay namin nakalaan, sundin ang iyong kalooban. Lugod naming paglingkuran, dayunin ng kaharian. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kay kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang paghahain ito ng iyong pakipagtipan at ng aming pagsamba. Maganap nawa ito sa kapagpapatawad ng mga kasalanan at sa kapagpapahayag ng aming utang na loob sa iyong pagmamahal. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Pinibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng anak na minamahal, aming inalalaan ang panahon talinot yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kay kaisa ng mga si awit ng papuri siyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan.
Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tahanang kabanalan, kay sumitan ng Espiritu yung banal na makalob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisan ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig, pususin kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganyan ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo lipatin kaming lahat na makasalo isang buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Roque ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may ipagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ni anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng galing na utos at turo na Isus sa Panginoon natin at Diyos, ipayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang lumod to sa lupa panang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipasangtaon ni Kristo sa buhay. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa langit mo pangako sa akin, ako naaakit nang kita'y mahalin, at hindi sa apoy kahit anong lagim akong pipilit nginig kang sambahin. Naakit ako nang ika'y mamalas, nakapako sa krus, hinahamak-hamak. Naakit ng iyong katawang may sugat, at nang tinanggap mong kamatay at libak, naakit ng iyong pag-ibig, kaya't mahal kita kahit walang langit, kahit walang apoy, sa'yo'y manginginig. Huwag nang mag-abala upang ibigin ka, pagkat kung pag-asa'y bula lamang pala, walang mababago, mahal pa rin kita. Inikha mo kami ng isang bagong puso, hugasan ng kamay, nabasa ng dugo, linisin ang diwang sa halay ay puno. Inikha mo kami ng isang bagong puso, itindig mo kami, kaming iyong bansa, akayin sa landas patungo sa kapwa, ihatid
sa piging na iyong inihanda. Itindig mo kami, kaming iyong bansa. Amang Diyos, iyong baguhin ang tao't daigdig sa banal na takot sangbang nanginginig. Ibalik ang puso't bayang ng nalamig. Ikain mong muli kami sa pag-ibig. Announcement. Inihandog po ng programang Home Base Plus ang mga kwento ng himala ng Poong Jesus Nazareno. Ito po ay mga dokumentaryo sa mga buhay na binago ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mapapanood po ito bukas, Linggo, sa ganap na ika-6 ng umaga sa GMA 7. Gayon din, para sa mga nais magbahagi ng kanilang mga kwento ng himala ng Nazareno, mangyari na mag-email sa himala ng Nazareno@gmail.com. Inaanyayahan po ang lahat na sumubaybay. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Kaming pinapagsalo mo sa banal na piging ay mapakinabang nawa sa buhay mong bigay sa amin. At may taguyod nawa kami nito hanggang aming sapitin ang iyong maligayang piling. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa pagdalaw sa tahanan ng ating Pong Jesus Nazareno. Kay mga narito, kay mga organize sa iba't ibang social media platform, ang posting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Poong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mga mahirap at nangailangan. Salamat po sa tulong, pagpalain ko ng Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain ko lagi ng Poong Jesus Nazareno. Tayong lahat ay tinatawag ng ating Panginoon na magbalik loob. Tissue ba sa salita ng ating Panginoon na Hebro? Mitanya sa Koinoko na Grigo na siyang orihinal na pagkasulat sa Ebanghelyo at vocatio ad penitentiam sa Latin na siyang ginagamit na sa ating simbahan at ang panawagan tungo sa pagbabago at pagbalik loob na siyang mensahe ngayong araw, naway ating isabuhay, naway ating gawin. Ngayon na po ang pagbasbas, mayari po lang itaas bagya, mga ibagay na basbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, iniheg mo sa pagitan ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pangitan ng benisyon ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malahating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama,
at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayking taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Isus Nazareno. Salamat sa Purihin Diyos. natin ang ating Poong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintungo ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati ka namin.